Sa panahon ngayon, usong-uso na ang mga bypass road. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang bypass road, para po itong shortcut. Pero simentado na, tapos magaganda na. Pinapriority na kasi ng gobyerno natin ang mga bypass road para naman mapagaan yung traffic sa mga main roads natin. Usong-uso yan sa maraming lugar. Mapunta ka man ng Pampanga, Bulacan, Laguna, Batangas, lalong-lalo na dito sa Cavite. Pero may tanong ako sa inyo. What if nagdaan ka sa isang shortcut na bypass road, pero imbis na mapabilis ang pagbiyahe mo, napunta ka naman sa ibang mundo? Anong gagawin mo? Hello Sir Paul, tawagin niyo na lang po akong Alden. Hindi ko po yan tunay na pangalan. Magbabahagi lang po sana ako ng isang kwento sa inyo na nangyari 2 dekada na po ang nakakaraan, 2003. Dito nga po sa probinsya ng Cavite. Noong mga panahon po na ito, ibang-iba pa po ang Cavite kumpara ngayon. Konti pa lang po yung mga daan, two-way lang. Tapos konti pa rin po yung mga establishmento, yung mga malls, yung magagandang pasyalan, at kung ano-ano pa. Dati halos lagpas sa kalahati ng Cavite. Talagang napakaliblib. Kundi kabundukan, talahiban, liblib. Tapos masukal, kapunuan, ganyan. Yung trabaho ko po noong mga panahon na iyon, truck driver. Delivery man po ako. Tapos ang main office po namin, nasa may bandang Las Piñas. Medyo bago-bago pa lang ako noon. Tapos naninibago pa sa mga ruta. Kaya sa totoo lang lagi ako napapagalitan kasi late yung deliveries, late ako makabalik. Ang bagal ko raw magmaneho. Sa totoo lang naiintindihan ko naman sila. Pero wala naninibago pa talaga ako. Dahil doon, natutunan kong gumamit ng mga shortcut. Nagtanong-tanong ako, nag-research ako. Hanggang sa isang araw, meron kaming delivery nito sa may bandang Ternate. Halos dulo na ito ng Cavite. Manggagaling pa kami nito sa Las Piñas kaya medyo malayo-layo. Ang kaso, naabutan kami ng gabi. Wala rin naman kaso kasi convenience store ang pagdadalhan namin. 24 hours yun. Ista kasi na pagkain yung i-deliver namin noon. Anyway, nagsimula na kaming bumiyahe nito. Kasama ko pala yung pahinanti ko nito, si Tommy. Kaidaran ko lang din. 20 plus years old kami noon. Alden pare, bilisan mo Mapapagalitan na naman tayo nito. Oo nga pare, yaan mo. May dadaanan tayong shortcut ngayon. Pasensya na nga pala kung napagalitan ka rin noong nakaraang araw Ayos lang yun pare, ganun talaga Basta, bilis na lang natin ngayon para wala na silang masabi sa atin. Sige pare. Sa pagdating po namin sa may Tansa, Cavite, dito na po ako dumaan sa shortcut na nalaman ko. Rough road, talahib, puno. Madilim, walang kabahayan, walang ibang dumadaan. Inaasahan ko na yon. Ganoon daw talaga. Ang sabi pa nung nagsabi sa akin, imbes na aabutin ako ng 2 oras, doon kalahating oras na lamang. Sigurado ka bang tama itong dinadaanan natin, Alden? Kung tama yung nagsabi sa akin, sino ba nagsabi sa'yo? Si Romnick. Yung isang driver din? Oo pare. Mukhang mapagkakatiwalaan nga yun. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Lumipas po ang 15 minutos. Nagulat na lamang po ako nang bigla ay masilaw kami ni Tommy. Yung para bang may sasalubong sa amin na isang sasakyan. Napasigaw pa nga ako. Napasigaw din siya. Kasi papalapit na ng papalapit yung ilaw at para talagang mabubunggo na kami. Ngunit, lumagpas lang sa amin yung ilaw. Walang bumunggo. Wala kaming narinig. Walang sasakyan. Kinapakapapa namin yung mga katawan namin. Pinagsasampal pa namin ang sarili namin dahil baka nananaginip kami o baka nasa kabilang buhay na kami pero wala. Buhay kami. Ano nangyari pare? Hindi ko alam pare. Akala ko may bubunggo na sa atin
Pagbalik ng lingon namin sa harapan, ay nabigla kaming pareho ni Tommy. Mula sa madilim na lugar, ay napadpad naman kami sa parang hapon na lugar. Maliwanag kasi at kulay brown ang paligid. Pagtingin namin sa paligid, ibang daan na rin ang dinadaanan namin. Yung mga puno kakaiba. Yung paligid, ibang-iba na rin. Yung kalangitan, imbis na madilim o kaya naman asul sa umaga, kulay berde. Yung mga puno kakaiba, yung talahib ibang-iba rin. Para kaming nasa ibang mundo. Hindi kami makapaniwala. Hindi namin alam ang nangyayari. Hanggang sa maya-maya, nakita po namin sa harapan namin na may kakaibang hayop. Para itong kabayo, pero ibang itsura, parang giraffe. May humihila-hila sa kanya, isang tao, hindi, isang nilalang. Nakasuot to ng kakaibang kasuotan, tapos kulay berde ang kanyang balat. Yung mukha niya, maihahalin tulad ko. Teka, kanino nga ba? Kilala niyo po si Plankton? Doon sa palabas na SpongeBob? Pwede niyo po doon ihalin tulad yung itsura nito. Tumingin lang po ito sa akin, tapos nilagpasan kami ni Tommy doon sa loob ng sasakyan. Parang wala naman siyang pakialam. Alden, nasaan tayo? Anong lugar to? Di ko alam. Ano to? Nasaan tayo? Mabuti pa magmaneho ka. Bilisan mo. Pagkalagpas ng dalawang nilalang na yon, nagmaneho ako ng mabilis. Pero maya-maya, may humarang na isang tao o nilalang sa harapan namin. Hindi ko makita ang mukha niya kasi nakatakip po ito. Huminto naman ako. Ayoko makasagasa. Tapos, yung nilalang na yon, dumiretso doon sa may driver's side. Kumatok-katok ito. Ano ginagawa niyo dito? Hindi ko alam. Naligaw lang kami. Dumaan lang kami ng shortcut tapos nasilo lang kami sa liwanag tapos nandito na kami. Ay nako, naligaw. Huwag na kayong dadaan sa daan na to ha. Oh, heto, inumin ninyo. Binigyan kami ng tig-isang maliit na botelya ni Tommy. May liquid doon na para bang tubig. Ano to? Pag ininom niyo yan, makakabalik na kayo sa mundo natin. Teka, nasaan ba kami? Sino ka ba? Ibinaba ng nilalang na yon ang takip sa mukha niya. Isa siyang lalaking tao. Tagapagbantay ako ng mga naliligaw na tao. Ernesto ang ngalan ko. Nasa mundo kayo ng biringan. Inumin niyo na yan. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o matatawa sa sinasabi niya. Pero nasa harapan ko ng ebidensya ang mga patunay. Noong mga panahon kasi na iyon, alam ko ang biringan. Mundo ito ng mga engkanto. Kaya malamang sa malamang, engkanto ang nakita namin kanina. Walang ano-ano'y ininom namin ni Tommy ang likido. Napakapangit ang lasa nito. Para siyang alak. Tapos sumagod talaga ito sa lalamunan namin hanggang sa tiyan namin. Ang init na malamig tapos nakakapanginig. Umalis na kayo! Magmaneho na kayo! Bilisan nyo! Baka hindi na kayo makaalis sa biringan. Gusto nyo bang manirahan dito habang buhay? Sa lugar ng mga engkanto? Natakot na ako sa sinabi noong lalaki. Noong nagpakilalang Ernesto, kaya tinapakan ko na ang silinyador at mabilis na humarurot ang truck na dala namin. Muli ay sinalubong kami ng isang nakakasilaw na liwanag. Akala nga namin ay may hampas sa aming muli pero pagdilat namin, nagbalik kami sa pamilyar na kalsada. At kahit rough road yun, kahit lubak-lubak, binilisan ko ang pagpapaandar. At makalipas ang another 15 minutos, isang kalsada sa may Ternate ang bumungad sa amin. May mga tao na kami nakita, kabahayan, establishmento, mga sasakyan. Hingal na hingal kami, natatakot kami at kinikilabutan. Pero ang mahalaga, buhay kami. Nakabalik kami sa mundo nating mga tao.
nakaalis kami sa Biringan. Paglingon nga namin doon sa may kalsada, talagang nangingilabot kami. Mabilis naming pinuntahan yung convenience store. Binaba namin yung mga produktong kailangan nila tapos bumalik kami sa Las Piñas pero sa tama ng daan. Mabutit hindi naman kami na traffic noon at nakarating kami sa tamang oras. Binalikan ko naman yung pinagtanungan ko ng daan na iyon ngunit sabi niya, makailang ulit na daw siyang dumadaan sa daan na iyon at wala naman daw nangyayaring kakaiba sa kanya. Tinanong naman niya kami kung bakit, ano raw bang problema. Pero syempre hindi ko sinabi sa kanya kung ano ang naranasan namin dahil baka mamaya pagkamalan pa niya kaming baliw. Pero kami ni Tommy, sigurado kami. Nakarating kami sa mundo ng mga engkanto, ang Biringan.